dahil sobrang desperado na po ang palasyo na mabawasan ang mga kaalyado ni Vice President Sara. Ito na nga po mga kababayan po natin. Inamin po ni Claire Castro sa kanyang press conference na handa silang isuko si Senator Bato at Bongo kasama pa ang tinatawag nilang co-perpetrator doon sa akusasyon nilang AGK kay Tatay Digong at posibleng maulit ang kanilang ginawang illegal na pagsuko, pagpaparisto ay dating Pangulong Duterte at sa pagkakataong ito ay gagawin muli di umano nila kay Bato at kay Senator Bongo. At sinasabi na hindi naman daw po sila nang-encourage na magkakagulo at may pakiusap si Claire Castro sa mga supporter po ng mga Duterte. Huwag daw po manggulo. Abay, mga kababayan, sino po ba yung nagpapagulo sa ating bansa? Di po ba? Dahil sa kanilang mga maling ginagawa, mga maling desisyon at pagnanakaw sa kaban ng bayan, kaya po tayo nagkakagulo. At syempre, numero 1 silang pudol. O ito, panoorin natin. No? Ang mukhang sumasabog na naman na si Claire Castro. Kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant kasi Interpol po ang magpapatupad. Is it possible? Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa dahig. Tingnan niyo po mga kababayan ha, mukhang proud na proud pa po sila sa kanilang ginawang pagpapadala sa ating Tatay Digong, sa dating presidente po natin, mga kababayan, na ginawa ang lahat para magkaroon po tayo ng magandang ekonomiya, magkaroon ng kapayapaan sa West Philippine Sea, at hindi lang po yan, mabigyan ng protection ang mga kabataan at ligtas na maglakad sa kalsada kahit po hating gabi. Dahil wala na pong mga adik, takot ang mga adik, kriminal nung kanyang kapanahunan. At sumusunod po ang mga pulis sa batas. Ngayon po, tingnan niyo po ang nangyayari sa ating bansa. Droga, krimen. Ang kawawa ngayon ay ang mga taong lumalaban ng tama, lumalaban ng patas. At ang mga kriminal at mga drogista ngayon, malaya na naman sa kanilang illegal na ginagawa. O, tama, no? Napakaraming pulburon, illegal na gamot na kanilang naaristo. Nakukuha. Ulitin natin, nakukuha, pero wala pong naaristo na mga mastermind. Will this result sa isa na namang kaguluhan ng mga supporters once may warrant na at handa ba ang gobyernong ipatupad ang warrant? Kinakailangan po bang magkagulo? Kung ang pagsisilbi po nito, ang sisilbihan ay ang hustisya. Ang pagsisilbi ng hustisya ay hindi naman po dapat na maging Justisya daw po. Bakit hindi dito kasuhan sa Pilipinas? Diba? Bakit hindi gawin dito? Bakit kailangan nyo ipadala sa dahig? Bakit kailangan sa ICC? May local court nga po tayo. Ibig sabihin, inaamin nyo na walang silbi ang justice system sa ating bansa. O bakit hindi nyo kasuhan? Gusto nyo ng hustisya? Gusto nyo ng pananagutan? O hindi dapat sa ating bansa. Bakit kailangan sa ibang bansa nyo gagawin yan? Dahil bayad na ba? Ay, tanong lang. daan upang kampihan ang iilan o kakampihan ang ilang mga nasasangkot sa nasabing criminal complaint. At even before, ang kanila mismong kaalyado, walang iba kundi si Mayor Magalong, ang nagsabi mismo na mayroong mali sa execution sa EJK. Si Mayor Magalong na nagsilbing Oversight Committee Head ang umamin na maraming naging pataya na hindi nararapat. At ang ibang nasa listahan ay mga political rivalry, di umano. Gumawa ng kwento, no? Ito si Claire Castro, sinungaling po. Gumawa po siya ng sarili niyang kwento. Dapat magsalita din dito si Mayor Magalong. At ito ay maling-mali. So, kung mismong isang Duterte supporter nagsasabing mali ang nagawang EJK, hindi po ba dapat na lamang na maimbestigahan po talaga kung sino dapat na managot? At itama lang po natin mga kababayan na si Magalong po ay hindi po Duterte supporter. Si Magalong po ay nagtrabaho sa administrasyon ni Bongbong Marcos bilang miyembro ng ICI at pumunta pa sa Davao para maghanap
ng maibabatong isyo sa flood control sa mga Duterte. Di ba nasupalpal po siya sa Davao? So paano naging kaalyado ng mga Duterte si Magalong kung mismo bata yan ni Bongbong Marcos? Kung mismo nagtrabaho sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Di ba? Sadyang ano lang si Magalong, no? Ayaw niya lang magpa-control sa inyo. Sadyang ayaw niya lang maging tagapaglinis ng kalat ni Bongbong Marcos. Kaya umalis. Pero linawin po natin mga kabayan, nakikita ko na hindi po kakampi ng mga Duterte si Magalong. Sumasama po siya sa mga rally ng mga komunista, mga pinklawan, dilawan na gustong magpa-impeach kay Vice President Sara. Yun. Kaya hindi po siya Duterte supporter. And last na lang po, do you have a message sa mga supporters ng nila Senator Bongo, Senator Bato, para hindi na magkagulo at magkaroon ng kaguluhan? Hindi po dapat i-encourage ni Numan na magkagulo kung nagsisilbi lamang po ng valid warrant of arrest. Muli, ang kaso na isinampa, kung meron naman pong batayan, ay dapat lamang po madinggin. Para malaman natin, pareho naman po ito magiging hustisya sa dalawang panig. Hustisya sa mga di umanong naging biktima ng EJK, ng extrajudicial killings, at ito ay magsisilbi ring hustisya para doon sa naaakusahan kung mapapakita niyang wala naman siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, maaaring magkaroon ng acquittal sa nasabing kaso. Pero kailangan talaga sa dahig. Hindi pwede sa Pilipinas. Di ba? Gusto mo ng hustisya, pananagutan, ito sa Pilipinas. Bakit sa ibang bansa? Claire? Just a related question from Ivan Mayrina, GMA7. Naninindigan po ba ang palasyo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Naninindigan ba ang Ang palasyo, na ang walang gobyerno. jurisdiction sa ang ICC sa Pilipinas sa ngayon? Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga nakomit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. So makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Ma'am, what does the palace say to those current and the former officials who may feel the need to go into hiding after being named as co-perpetrators of the crimes against humanity? Si Senador Bato po. Alam yung mga kababayan po natin, no? Alam mo, sinasabi nila, ipaglaban natin yung ating karapatan, ipaglaban natin yung ating bansa, manindigan po tayo sa ating teritoryo, manindigan po tayo bilang Philippines. Hindi natin isusuko yung ating soberenya. Pero pagdating po sa ating kababayan, isinuko nila ang dating President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, isusuko na naman nila yung another Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at iba pa dahil po sa kanilang pagiging desperada na mabawasan ng supporter itong si Vice President Sara. So malinaw mga kababayan po natin na kahit i-deny ni Claire Castro na ito po ay parte ng kanilang political propaganda, parte ng kanilang diversionary tactics para mapagtakpan ang usapin po sa flood control project. Yan po ay nakikita na ng taong bayan. Kaya si Bongbong Marcos, di ba? Ano po yung nangyayari sa kanya? Oh, congratulations. Dahil nakabawi na po siya. Dating negative, no? 5% naging negative 3%. O dating negative 3%, naging 5%. Negative nga lang. Oh. So may maniniwala pa sa kanya. Kasi ultimo yung ratings, mga kababayan po natin, ng mga survey na bayad pa nga, ay nagpapakita ng negative na resulta. Ito po, dahil sa kanilang maling ginagawa po sa ating bansa. Maling ginawa kay Tatay Digong. Maling gagawin ulit at uulitin po nila yung ginawa nilang illegal na pagsuko, illegal na pag-aresto at handa silang hindi idadaan sa local court po natin yung posibleng pagpapaaresto kay Senator Bato at Senator Bongo. Kasi sinasabi nila na ayaw nila magkagulo, hindi sila nag-encourage ng gulo, nakikiusap sila sa Duterte supporters na huwag manggulo. Kaya bang pigilan ng sambayan ng Pilipino ang kanilang magiging emosyon kung sakali na paulit-ulit nilang gawin ang maling ginagawa po nila dyan, yung taga Malacanang.
O, tingnan natin, abangan natin mga kabayan. Eh ako dapat kay Senator Bato, kay Bongo, at sa mga isinama nilang co-perpetrator, dapat manigarado po sila. Ngayon, mahirap na. Mahirap kausap ang bangag. So yun lang. Maraming salamat. At comment po kayo dyan sa ating comment section kung ano man ang inyong komento, opinion dito po sa plano ng Malacanang sa mga kaalyado po ng Duterte. Maraming salamat.